Parang news ka, parang ano sa radyo, no? Magandang araw po sa inyo lahat. Hindi po. Magandang araw sa inyo lahat. At tuloy tayo sa ating pag-aaral sa araw na ito. We'll be discussing in a little while sa nervous system. But before we do that, review tayo ng kaunti sa lymphatic system. Babilisan lang po. Ang katulad nung napag-usapan na po natin, lymphatic system is yung lymphoid system na kung saan ay ito yung organ system na may kinalaman dito sa pagko-complement no ng ating immune system sa ating katawan. Ito po ay kaalinsabay po ng ating pong circulatory system at atin na pong napag-usapan na pag pinag-usapan yung circulatory system, ang pinaka main player yung ating pong puso na kasinlaki po ng ating kamao, and then ito po ay nagpuproduce po ng oxygenated blood na umiikot sa buong katawan ng tao, and then once it reaches the anong tawag natin yung sa level ng ating selula, nagkaroon po ng exchange po nung ano na yan, nung mga nutrients na yan, and then nagkaroon na po ibig sabihin no na diskarga na po yung mga oxygen, no? Oxygen na kasama po doon, and then binitbit na po ng ating dugo yung carbon dioxide, and then babalik naman po sa puso. And in the process, if you remember during our past discussion, meron pong habang tumatakbo po yung blood vessel, nagkakaroon po ng tagas. Nagkakaroon po ng liquid na tumatagas po sa blood vessel. At yung liquid na tumatagas na po yun po yung tinatawag natin na lymph, no? Na ito po yung kabahagi po ng lymphatic system na kumikilos, at yun po ang kanyang layunin po ay tumutulong po siya katulad na pag-usapan din po natin na para po labanan ang mga harmful na microorganism na kanya po makatapat habang siya ay umiikot. Ano po? At isang classic example po yung mga kulanin natin sa ating katawan pagka nagkaroon po tayo ng sugat, ito po ay naging active, no? Nagpuproduce po siya ng mga antibodies upang labanan po yung mga harmful microorganism. So, sa madalit sabi, ang atin pong lymphatic system ay nagko-complement po sa circulatory system, at pagkatapos po habang umiikot na po siya, minsan naman po ay bumabalik na rin po siya sa circulatory system. So yun po yung katangi-tanging bagay po na dapat nating maunawaan patungkol sa ating lymphatic system. Now, moving forward, makita po rin natin dito, tayo na po ngayon ay tunghayan na po natin yung sa nervous system. Ano naman po yung nervous system? Okay. Ang sabi nga dito, the nervous system is, well, of course, before discussing on and about the nervous system, sabi nga po, the human body contains billions of nerve cells. So, yung ating utak ay binubuo, no? Kasama po yung mga nerve cells natin ay binubuo ng bilyones ng mga nerve cells, ika nga, no? Mga selulang nervyos na sinasabi. So ito po ay sila po yung mga selula na ito, na mga nerve cells na ito, sila yung naging aktibo sa pag-process ng information, pagtanggap ng information, pag-process nito, ang paggawa po ng desisyon, paggawa ng action regarding doon sa mga ika nga sa mga stimulus na yun, no? Sa mga input na yun na pumapasok sa ating nervous system. Now, moving forward, ang sabi po, ano po ba ang kanyang pinakapangunahing function? Ang pinakapangunahing function ng ating nervous system ay ito ay information center. Sa madalit sabi, ito yon tulad na banggit natin kanina, lahat ng impormasyon patungkol sa ating katawan, patungkol sa labas ng ating katawan, sa kanyang kapaligiran na nagkakaroon siya ng ika nga ng interaction, at storage center, ibig sabihin po imbakan po siya ng impormasyon, no, ng mga bagay na kailangan niyang mga bagay na kailangan maintain sa kanyang memory system, and then of course yung tinatawag nating control system. Ibig sabihin po noon, siya naman po ay nangangasiwa
kung ano po yung mga pangailangan ng bawat bahagi ng katawan, kung ano po yung mga kinakailangan gawin upang depensahan ang organismo, ang buong katawan mula sa mga harmful elements, things like those. So ibig sabihin po no, sa madalit sabi, ito po ang pinakabuo, pinakasentro po ng pagkilos sa katawan ng tao. Ayan po. Okay, so ayan, nabanggit natin kanina, collect information from the body's internal and external state. And then all the information that has been gathered, ito po ay nagkakaroon din po siya ng processing kung paano po siya magre-react, no? And by the way, lahat po ng mga ano natin, lahat po ng ating mga muscles, lahat po ng ating mga sa ating pong integumentary system ay meron pong tinatawag na mga nerve, no? Mga nerves sila na mga nerve systems na sila yung sumasagap ng mga informations na yaon. And then nagkakaroon ng reaksyon no sa pamamagitan ng sabi nga dito ng effectors. Ito po yung ito po yung naging dahilan upang magkaroon ng reaksyon doon po sa stimulus, doon po sa information na pumasok at kinakailang gawan na aksyon. Para saan po? Para manatiling malusog, para manatiling buhay ang katawan at ito ay produktibo. Okay? Kaya ang isang tao, dahil po sa ating nervous system, ay nakapag-isip. This is the main element kung bakit tayo ay naiiba sa mga hayop sa ating paligid. No? Sa mga animals, no? Sa kingdom, tayo ay naiiba. Why is that? Because tayo po ay naging creative, no? Tayo po ay malikhain at tayo po ay marami tayong nalaala and we are able to feel whatever it is, no? Tayo ay meron pong emosyon, tayo po ay merong karamdaman. Kaya nga po, yun po yung sinasabi po natin na yung ating pong ang mga tao sa sanlibutan ay we are a complex na ano po na kalipunan ng mga tao sapagkat we are able to interact na and because of that kind of interaction naging ano po tayo sa ating paghimalikhain nakakaroon po tayo ng iba't ibang mga imbisyon na kung saan ay imbisyon invention. Okay? Nagkakaroon po tayo ng mga iba't ibang mga invention na kung saan ay nagmamanifest kung gaano katalino at galing ang mga tao. Ano po? So, it's also responsible in the regulation of internal changes such as the heart rate or the body temperature. So, sa pagiging malikain, ito din po ang naging responsable upang siya po ay magkukos po nung angkop po na pagtibok ng ating puso o yung angkop po na pagpudos po ng init na kailangan ng ating katawan upang manatiling malusog ang ating internal organs. Ayan po. Ayan, nabanggit natin kanina po, major controlling, regulatory, and communication system, no? Communicating system. Okay? And there you are. Ngayon, ano po yung main parts? Ano po yung dalawang major na bahagi po ng ating nervous system? Number one, meron po tayong tinatawag na CNS, no? Nona ba? Yan. No, Charlie November Sierra. Yan. Charlie November Sierra or the CNS. Ito po ay yung Central Nervous System, the Command and Control Center and performs processing and integration. Ito po ay binubuo ng ating pong utak. Yan, yung brain na, this is the brain. Mukhang may mali yung spelling, naging Brian. This is the brain and of course the spinal cord. Yan po yung major na bahagi po ng ating pong central nervous system. At sa organism na ito makikita po natin naka-embed po dito sa bandang ulo po. Kaya nga po kung makikita po natin, 'di ba, well protected yung ating skull. No, talagang samot-sari pong ano po 'yan, mga malalapad po na mga buto ang bumabalot po diyan, no. Grabe yung kanyang caution kasi napaka-sensitive po ng ating pong brain, ng ating pong utak. Okay? And of course, spinal cord, yung sinabi po natin, itong mahabang bundle na ito, this is a long bundle of nerve fibers connected to the brain. At ito yung ika nga, this is the main communication highway. No, ito yung main hub, ika nga, ng information system. Siya nagdadala lahat-lahat ng mga samot-sari mga information sa brain. So ayan po, this is the
Central Nervous System or the CNS. The next one is the peripheral, no? Peripheral nervous system. As the word implies, pag sinabi natin peripheral, ibig sabihin nun sa paligid, no? So, opposite ng central, this is the central part, this is the brain, this is the spinal column, uh, spinal cord, and then sa kanyang tagiliran, meron po siyang yung tinatawag natin na PNS. Ito at ito po yung peripheral nervous system. Okay? This is a part of the nervous system outside of the brain. So ito po'y bahagi po ng ating nervous system, no, ng sistema ng nervyos sa labas po ng ating utak at ng spinal cord. At ito po ay binubuo ng samot-saring napakarami sandamakmak na mga nerves, no, na naka-branch out po mula doon sa ating CNS. Okay? So ano pong ginagawa po ng ating pong PNS, no? Mula sa CNS to the PNS, to the peripheral, to the ones on the side, to the ones on the away from the center. Number one, tumutulong po siyang mag-connect, no, mula doon sa ating central nervous system at sa iba't ibang mga organs ng ating katawan, no? This provides the link, no, between the central nervous system and the ones outside of the center. And then ang sumunod naman po ay tumutulong po siya ng mga sensory and motor information. Pag sinabi nating sensory, yung mga through the senses, no, sa sense of smell, sense of touch, sense of sight, no, sense of hearing, lahat po na napoprocess po na yan ay dinadala niya po doon sa ating utak, no, para ipoprocess. At ganun din po yung mga motor information, no, kung kinakailangang manuntok o kailangan manipa, kung kailangan tumalon, things like those, ito po yung ito po yung conduit, ika nga, no, ito po yung karugtong po, ito po yung nagdadala po ng mga information na kinakailangan po ng ating brain. Okay, allows the brain and spinal cord to receive and send information. So, ito po yung daluyan po na tulad sinabi natin, interaction po mula doon sa ating pong utak at doon sa mga nasa paligid po nito. And regulates involuntary muscle functions like the one that in our heart. Do pag sinabing involuntary, kumikilos po siya without our consciousness, hindi natin namamalayan, hindi natin napapansin, pero kumikilos po siya ng kusa at ito po ay nakakatulong para ang isang element, ang isang organismo ay magkaroon o mag-survive. Okay? So, that's all about the peripheral nervous system. So ulitin natin, mula sa central nervous system, mayroon tayong peripheral, peripheral nervous system, ito po ay nasa paligid. At ngayon naman po, sa peripheral nervous system, may dalawa naman po siyang mga dalawang sangay, no? Dalawang alipores. Ano po 'yon? Ito po yung somatic nervous system and the autonomic nervous system. Ano po ang somatic nervous system? Okay. So, ayan, the somatic nervous system is the one that connects from the to the CNS or from the CNS to the skin and the muscles. Okay? So ano po 'yon? Ito po ay binubuo po ng afferent na sensory nerves at efferent na motor nerves. Okay? Ano po yung pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabi nating afferent, no? Ito po ay mula doon sa ating po 'yan, no, sa ating pong skin, no, mula po sa ating balat, no, kung saan naka-embed po yung nerve na 'yan, yung nervous yung sensory nerve. Nabubulol na ako. Yung nerve na yan na nakonek sa ating balat, siya po ang nagbibigay po ng senses na idinadala niya po sa ating central nervous system. Okay? So, kumbaga, mula sa labas, papasok sa ating nervous system. Yun po yung tinatawag natin na afferent nerves. Okay? Afferent nerves. Mula sa labas, patungo sa ating sa ating brain, sa ating utak. Now, ano naman po yung tinatawag na yung nerves, yung nerve na efferent. Yung efferent naman, ito po ay motor nerves, no? Pag sinabi natin motor nerves, ito po yung nagpapakilos ng katawan, no? Ito po yung
ika mga psychomotor. Ito nga po yung nagpapagalaw. Okay? So yun po yung mga nerves na nagpapagalaw. Yung afferent, nagbibigay lamang po siya ng sense, no? Ng sense na fini-feedback sa utak. Yung efferent naman ay nagbibigay siya ng kanyang reaksyon or ng action. Okay? So yan po. From the PNS, ulitin natin, mula sa central nervous system, meron tayo sa baba yung peripheral nervous system, at mula sa peripheral nervous system, meron naman tayong somatic nervous system, at yung somatic nervous system natin ay nakadikit po dito po sa ating pong mga sa ating mga balat, no, na kung saan ay ito po ay either tumatanggap ng information or nagbibigay ng reaction or ng action. Ayan. Okay? Ayan po, yan po yung kanyang larawan po. No? Makikita naman natin po dito yung the afferent nerve and then the efferent nerve. Okay? So, yan po yung kanyang interaction po. Ang sumunod po na mapapansin po natin ay makikita po natin sa ating PNS, which is the peripheral nervous system, ay yung tinatawag natin na autonomic nervous system. Okay? Somatic kanina, somatic nervous system. Ito naman ay autonomic nervous system. Nakakalito, ano? Pero madali lang po nating ano 'yan, basta 'yun lang po yung kanyang pagkakaano po, pagkasalansan. Okay? From the central nervous system to the peripheral nervous system, from the sa peripheral nervous system, somatic nervous system, and then here we are now about to discuss the autonomic nervous system. Now, as the word itself implies, pag sinabing autonomic, ibig sabihin nun, di ba, ano ba yung pumapasa sa isip natin pag may automatic, di ba? Kumbaga sasakyan, automatic transmission. Mga ganun. Ibig sabihin po nun, kusa siyang gagalaw, no? Mayroon po siyang pagkukusa, no? So, yun po yung autonomic nervous system. Yung ating autonomic nervous system, ulitin natin, wala tayong ano po consciousness, hindi po natin namamalayan, wala po tayong actual na involvement sa mga pangyayari, pero kusa siyang kumikilos ayon po sa mga ayon po sa command, no, ng ating command center, which is our brain. Okay, this is the composed, or these are the peripheral nervous system that regulates involuntary physiological processes, no? Pag sinabi nating physiological processes, yung mga pagkilos ng ating mga internal organs, at ang halimbawa po niyan ay yung ating heart rate, no? Yung kung gaano po ang pagtibok ng ating puso. Kailangan ba itong mabilis o kailangan bang babagalan ba ng konti? Or yung ating blood pressure, no? Ano bang sapat ba, anong blood pressure bang kailangan ng ating katawan para makapag-function na maayos? At yung ating respiration, no? Yung ating pong paghinga. Kailangan ba kinokontrol niya yung tamang paghinga natin, no? Na in such a way na makapag-produce po siya ng oxygen at ma-eliminate po ang carbon dioxide mula sa ating katawan. Digestion sa ating pagkain, no? Habang kumakain tayo, yung amount of ano po, yung movement po ng pagkain sa ating katawan in such a way na ito po ay ma-process na maayos at ma-extract, no, makuha po yung mga nutrients sa kailangan ng ating katawan, at ito po ay maipasa doon sa pinaka basic unit of life, which we have mentioned about in days past, which is the cell, no? Yun po yung basic unit of life. And also nandito po sa ating talaan ang sexual arousal, no? Yung reaction po natin sa sexual na mga stimulants, no? Stimulus, no? Yan po, ito po ay may kinalaman po ang ating nervous system, no? Hindi po natin inuutusan po kasi yun nga po nangyayari, di ba? Kapag meron pong stimulation, ayan, no, nagkakaroon po ng sexual arousal. Ang may kinalaman po ng mga bagay na ito, tulad ng sinabi natin kanina, is the ANS, or the autonomic nervous system. So in this illustration, ayan,
Makikita natin yung kanyang pagkasanga-sanga, ano po, no? Yan po yung kanyang koneksyon. Ayan, no? Siya po ay may, ano po, siya, yung malilinggit po ng mga ano na yan, yung, I'm sorry, ba't napunta tayo sa sympathetic, no? So, balikan muna natin yung kanina. Yung autonomic nervous system na yan ay nakakonek yan sa mga iba't ibang bahagi ng ating katawan, ng ating puso, ng ating digestive system and so on and so forth. So that's about autonomic nervous system. Now, the next one is yung tinatawag din po natin na sympathetic and parasympathetic. Nako, palalim ng palalim yung English. So, pag sinabing sympathetic, ito yung pagkukontrol. Again, this falls against the autonomic, no? Yung automatic po siyang kumikilos. The sympathetic part ng ating autonomic nervous system, ito po yung nagkokontrol ng fight or flight na kakayahan po natin. Have you seen in the movies o even kayo sa inyong personal na buhay nung tao na nung panahon ng sunog o walang sunog, pagka binubuhat yung refrigerator, di ba? Kadalasan yan, tatlong tao yan ang bumubuhat o dalawang tao bumubuhat. Pero napansin nyo ba kapag may sunog, napapanood natin sa TV, isang mama, binubuhat niya yung TV na itatakbo niya. Yun yung tinatawag natin na pagkilos ng sympathetic na bahagi ng ating autonomic nervous system, no? It's a fight or flight na mekanismo ng ating pong katawan. Okay? The parasympathetic is the one that controls in the body or responds during the times of rest. No? Ito po ay kumikilos pag tayo na po ay namamahinga. No? Tayo po ay nagkakaroon po ng kung tayo po ay natutulog, no? Kaya ito po yung gumagalaw na po, no? Upang magkaroon po ng replenishment, no? Yung mga worn out na mga cells, yung mga ganun, mga processes na mga ganun ay nagaganap habang ang isang katawan, ang isang tao ay namamahinga. Kaya nga po paulit-ulit na sinasabi sa atin ng ating po mga medical experts na every human individual, lalo na po kung medyo tumatanda ng kaunti, kinakailangan may sapat na pahinga. No, kailangan po may sapat ng panahon ng kapahingahan upang makapag-recover yung ating mga selula, yung ating mga worn out cells, yung ating mga internal organs na medyo nanghihina because sa kapaguran ng mga pagkilos ng ating pong mga activities. Ayan po. So, yeah, in this illustration, where are you? Nawala. The sympathetic and parasympathetic nerves. It does not appear. Ayan. So, yun po yung nakikita po natin, no? Ito po yung mga connection po ng ating pong sympathetic and parasympathetic nerves. Kaya tulad sinabi natin kanina, kapag sympathetic, ito yung panahon na kung saan ay flee or fight syndrome. Tayo po ay naging malakas, no? Nagkakaroon po tayo ng tila minsan parang feeling natin supernatural power. Ganun po. At personal ko pong naranasan po yan. Meron po ako nakitang mama po minsan, ano po siya, hinabol po ng napakalaking aso. At takbo ng takbo yung mama. At nung nakakita ng bakod, ito nakita ko mismo, nung ako po ay kabataan pa, ngayon hindi na, ah, tumalon siya. Alam niyo yung natalo ng tao dahil sa laki ng asong humabol sa kanya, napakataas na pader, no? Pero he was able to jump off, na italon niya. Yun po yun. It's because of the sympathetic, no? Sympathetic nerve sa ating katawan. Okay, so tulad sinabi natin, pag sinabing parasympathetic, this is the part of our nerves na kumikilos habang ang tao po ay nagkakaroon po ng kanyang panahon ng kapahingahan. Okay. So that's all about our discussion on the nerves, no? Ulitin po natin, ang ating nervous system ay gumaganap ng napakahalagang papel sa ating katawan, sa ating isipan. Bakit kamo? Sapagkat ito po ang siyang nagpoproseso ng lahat ng mga information, siya ang nagpoproseso o nagbibigay ng direksyon sa ating katawan paano kumilos given a certain situation. Siya din po ang imbakan po na information, no?
At pagka mayroon po siyang nasagap na information, and then kahit na ilang daan, kahit na ilang dekada po yung information na yan ay nananatili because of the nervous system through the brain. Okay? And then of course, kinokontrol niya po lahat po ng bahagi ng ating katawan, either kung tayo po ay active, tayo po ay conscious, or kung tayo naman po ay unconscious, hindi po natin namamalayan, ngunit tuloy siyang kumikilos, ginagampanan niya yung kanyang gawain upang manatiling malusog at produktibo ang isang katawan. Okay? So there you are. And I think that's all about our discussion on the nervous system. And in a little while, tayo ngayon ay tutungo ngayon sa respiratory system. Ano naman po ang respiratory system? Tunghayan natin kung ano po ang respiratory system. Anybody? Sige po. Ano po ang respiratory system? Ah, si Oliver. Sa tingin mo, sir, ano ang respiratory system? Ang Eh, respiratory system po, sir, is yung sistema ng ating paghinga. Ayan, no? So, sandali. Bakit ako nandito sa tanong agad? Ayan, okay. Yeah. Salamat Ver sa iyong tama yung sinabi ni Oliver na yung respiratory system ay yung pong sistema ng paghinga ng isang tao. Sa tingin nyo ba mabubuhay tayo pag hindi tayo huminga ng ilang 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 minuto? Hindi Pero alam nyo ba na ang tao ay maaaring mabuhay ng 30 days or 40 days na hindi kumakain ng kanin o ng pagkain? Basta rin po may liquid po siya. Ayan, no? Ang tao naman ay kung siya ay mabubuhay kahit hindi kumakain ng 40 days, siya pa rin po ay mabubuhay pag hindi umiinom ng water, ng liquid, ng 3 araw. Pero kapatid, kaibigan, kapag ang tao po ay hindi nakapaghinga o hindi nakahinga, nakapaghinga, hindi nakahinga ng lagpas na mga 5 minuto, ano mangyayari sa kanya? Ano sa tingin nyo? Babatiin niya si San Pedro. Hi, San Pedro. Kasi po, tigok na po siya. No? So, ibig sabihin po nun, ganun kahalaga po ang sistema ng paghinga sa katawan ng tao. Ayan. Okay, tuloy tayo ha. Pero kung if in case lang you have anything to ask, feel free to raise your hand, no, para ipaliwanag ko na maigi, or if you find me too fast, no, sobra kong bilis magsalita, hindi niyo na maintindihan, ano lang ko, caution niyo lang ako na sir, medyo dahan-dahan, hindi ko naintindihan yung mga sinasabi mo. Okay. So tuloy tayo. Ano po ang respiratory system? Ang respiratory system, ito po ay koleksyon ng mga iba't ibang mga organo, iba't ibang organs, iba't ibang mga tissue sa ating katawan na siyang nagbibigay dahilan upang tayo ay makahinga, no? Enables us to breathe. Okay? And of course, ang ating respiratory system ay it allows us to take oxygen from the air mula sa ere and release the carbon dioxide from within the body outside, no, which is the waste product sa ating body's metabolism. Ulitin ko po, ang ating pong respiratory system ay isang dahilan upang mula sa ere maipasok yung oxygen, pupunta sa ating dugo, iikot sa ating katawan at dadapo sa ating selula, at mula doon ay iipunin niya yung mga carbon dioxide. Ito na po yung mga toxic o mga toxin sa ating katawan, at idadalhin niya doon sa ating pong circulatory system, sa ating puso, and then to the lungs, and then out in the nose, no? Ayun po yung proseso po ng ating pong respiratory system. Okay. So the main components of the respiratory system are the following. We have the nose, the mouth, no? And the throat, the windpipe or the trachea, the lungs, the small sacs, and the mga alveoli, mga sacs na tinatawag na alveoli for a while.
Nawala ako ng konti. Okay, tuloy tayo. So ito po yung mga bahagi po or mga components ng ating pong respiratory system. The next one is, let's talk about the functions. Ano po yung mga gawain ng ating pong respiratory system? Nabanggit na natin kanina, it enables us to breathe, no? And then of course, it helps facilitates or siya yung tumutulong upang magkaroon po ng gas exchange. At tulad na nabanggit na rin natin, papasok yung oxygen na mahalaga sa sistema ng katawan ng tao and then ma-eliminate yung carbon dioxide which is siya naman po yung lason sa katawan ng tao. At mayroon din po siyang bahagi sa ating pong immune system. Okay? Papaano po? Sapagkat sa pamamagitan ng ating ilong, no, nasasagap niya yung mga yung mga dust particles, no, yung mga ibang mga harmful na mga particles sa katawan ng tao at kaya nga nagkakaroon tayo ng anong tawag natin dito sa ating ilong? Ano yung tawag natin dito sa ating ilong pagka may ginagano ka, may lumalabas, yung ganito? Anyone? Daryl, ano yung nasa ilong mo na pagkahabang tumatagal ay nabubuo siyang ganon tapos yung minsan pinipitik natin pag ganon, oh. Hindi mo naman nakikita, no? Pero yan, pinipitik natin sa ating ilong. Anong tawag doon? Anybody? Ang tao nun, sir? Ay, nakalimutan ko, sir. Booger. Ha? Booger. Oh, Langot, sir. Barbie, ha? Langot. Ayan, di ba? So, ito po yung tulad sinabi po natin kanina, akala mo, ano lang, disturbo yun lang yun pag ginagawa mo. Naku, ano to, disturbo to, kulangot na to. Minsan pinipitik-pitik natin ng ganon. Pero pasalamat tayo sa Diyos. Bakit kamo? Kasi yan po yung kanyang papel. Kaya nga minsan maingat tayo, no? Minsan inuubos natin yung mga buhok ng ating ilong. Minsan kasi pag wala na yung tagasagap na yon, wala na, wala nang dadapuan po yung mga harmful na mga particles na mga dust na pumapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng ating ilong, no? Kaya mahalaga pa rin po yung not the kulangot, pero yung mga buhok sa ating ilong. Kaya i-trim lang po natin kasi pagka lumalagpas na po yung ganyan dito, di ba? Masagwang tingnan yun eh. Ngayon, pagka may kausap ka, ang haba ng kanyang yung buhok sa ilong, medyo kakaiba-ibang tingnan. Okay. So let's now talk about the various organ systems. Well, of course, bago makalimutan nga pala, kabahagi po ng gawain po ng ating respiratory system ay yung pag-regulate ng body temperature. Ayan, siya po yung nagkumokontrol po doon sa mga para mabalanse po yung init ng ating katawan sa pamamagitan ng ating paghinga, ano? And then yung nga po sabi nga dito, heat is transferred to cooler surroundings, no? So mekanismo po siya na tumutulong para mabalanse po yung init ng katawan. And if you remember, during our discussion natin sa integumentary system, 'di ba yung ating mga glands sa katawan natin ay tumutulong po 'yan, no? To also help regulate yung init ng ating environment o yung lamig na nasa ating environment upang manatili yung appropriate na body temperature na kinakailangan ng katawan ng tao. Okay, so pag-usapan naman natin ngayon po yung iba't ibang mga bahagi po, mga organs under sa respiratory system. Number one, we have the nose. Ito po yung ilong na yan. Allows air to enter the body, then filters the debris, kung ano man yung mga pumapasok, no, na mga harmful particles, warms and moistens the air, no? So yan po, dito po dumadaan sa ating ilong. And also it gives a sense of smell and helps shape appearance, no? Kaya ayun po, tumutulong para
magkaroon po ng muka, yung muka. Yung ilong magkaroon po o maging ano, maging kaaya-ayang tingnan. Kung hindi kaaya-ayang tingnan, okay lang po 'yon. Huwag po kayong mag-alala. Sabi nga ng Bible, ang Panginoon di naman tumitingin sa panlabas kung hindi sa ating panloob. May ganun, no? Okay. Ay, bakit nahuli itong ano na to, yung pamagat ng organs and respiratory system? Anyway, tutuloy po tayo. From the nose is the pharynx, no? So this is the part where the pharynx is, no? Ito po yung bahagi na kung saan ng pharynx. Ang pharynx is a hollow tube sa ilalim po ng ating pong lieg at ito po ay nagsisimula mula sa ating ilong, no? This is where the area is, the pharynx, and ends up at the top of the trachea or the esophagus. Ito po yung daluyan po ng hangin at ng pagkain. So, yan po yung tinatawag natin na pharynx. And it has three main parts. The nasopharynx, ibig sabihin nasa bandang ilong. The orpharynx, no? Ito yung banda sa ating bibig. And the hygropharynx, ito naman sa bandang vocal voice po natin. Vocal cords, not vocal voice. Okay, nasa vocal cords. Ayan. So that's the pharynx. Okay. Ang sumunod ay, ayan. Sandali. Mukhang may nilaktawan tayo ng konti. All kabatitang, yun, larynx, no? Si pharynx and then, ang kasunod po niyan ay si larynx. Ayan. So, pag sinabing pharynx, PH, nasa bandang itaas, si larynx naman ay nasa bandang baba. Ayan po. And then you have the trachea, okay, na kung saan ay dito dumadaloy po yung ating pagkain kinakain and esophagus dito po. Ay, dito esophagus, dumadaloy yung pagkain po natin kinakain and so on and so forth. Now, the next one, the lower part ng ating pong respiratory system mula sa esophagus, okay? Ang kasunod po niyan, nabanggit natin kanina larynx, okay? Pero halos magkapareha po yan sa totoong buhay. And the trachea. Okay. Yung trachea is the tube, no? Trachea is the airway that leads from the larynx, the voice box, to the bronchi. Ayan. Yung bronchi po na yan, isa pong tubo uli. At ito po ay yari po sa mga iyang thick rings of cartilage or cartilago, no, na kung saan ay dumadaan po yung hangin. Okay? So trachea and you have the ano natin, no, yung sa bronchi, ito yung bronchi natin. The next one here is ayan. Okay. So from the trachea, okay, nandito na tayo ngayon, didiretso tayo sa bronchi. Ito yung mga tubo na to, cartilago siya. These are small tubes in the lungs. At yung maliit o mas maliit pa sa bronchi, ito yung tinatawag natin na bronchioles. Okay. Bronchi, bronchi yung from the esophagus, no, pababa siya, yun po dito to the ano natin. Ayan, sandali nawala tayo. Ayan. Mula dito sa ating esophagus, pababa, trachea, and of course, ang kasunod po niyan ay mga bronchi, and then yung malilinggit pa po niyan ay mga bronchioles. Okay. Ngayon, sa lower respiratory system, ito po kasama na dito yung lungs, yung baga, organ in the chest that supplies the body with oxygen and removes carbon dioxide. Okay? So, pag pinagsama mo yung gawain ng ating circulatory system, di ba? Ito po yung daluyan po ng oxygenated blood, and then pagbalik ng puso, naging deoxygenated blood. Ibig sabihin nun, wala ng oxygen yung dugo natin. Ang kanyang proseso para ma-eliminate yung mga harmful na mga carbon dioxide at maging pagpasok po ng ating pong oxygen na kailangan po ng ating dugo, dito po yan pinoproseso sa mga baga. Ayan po ha, dito po yan. Dito po yung tinatawag natin na production center ng ating
oxygen na nalalanghap mula sa ere sa labas ng ating katawan, and then the removal of the carbon dioxide. All of this happens in the lungs, no, sa ating baga. Okay? So, yan po. The lungs is responsible in the process of gas exchange, at ito na po yung tinatawag po natin na respiration or breathing. Ayan. In a little while, pag-usapan natin yung breathing mechanism. Ngayon, from the lungs, okay, so this is your lungs, okay, okay, left and the right. From here, meron pong isang, ito. Ewan ko lang kung nakikita nyo yan. Okay, this part, ito po yung accessory organ ng ating pong respiratory system, na kung saan ay ito po ay bahagi po para tayo ay makahinga, magkaroon po ng hangin, no, sa ating katawan. And this is what we call as the diaphragm. Ayan, diaphragm. Okay, ang kanyang hugis, ito po ay ang kanyang lokasyon ay just beneath the lungs. And then yung ating pong liver, no, nandito po yan, nandun po siya, naka ano po siya, malapad po siya, na nakabalabal po siya mula sa ating lungs at sa ating liver, na kung saan ay ang kanyang gawain, oh, by the way, ang kanyang hugis nga pala para sang parachute, no? Hindi para cute, kundi parachute, no? Parang ano ba sa Tagalog yung parachute? Parachute, yung ganun. Okay, so the main function of the diaphragm it is the one responsible para magkaroon ng contraction. Ano ibig sabihin ng contraction? Paghihigpit, no? Paghihigpit ng ating chest cavity, no? And then para magkaroon ng makapasok po yung hangin, no? So let's have a closer look dito, no? Ayan, meron tayong image po dito. Tingnan po natin. Ayan po. So this is how the diaphragm looks like, no? Kapag ito po ay nag-contract. Ayan, may maingay, paki-mute po. Pag nag-contract, ibig sabihin humigpit po 'yan. Yun po, ano po 'yan, bumababa po siya, humihigpit po, pumapasok po yung hangin. So here you can see the air goes through the nose. Papasok po yan, no? And the moment the diaphragm relaxes, no, it goes back to its original position, which is like this, no? Parachute shape. Pagka ganun po ay nai-expel po yung carbon dioxide, no? Yung hangin na ano po na mayroon pong carbon dioxide. Okay, ulitin po natin that when the diaphragm contracts, it goes down, it tightens, pumapasok yung hangin. The moment it relaxes, it goes to its original relaxed position, the air is being expelled. So ito po yung tinatawag natin the process of breathing, or in other words, called as the inspiration, wherein the air is taken in, or the expiration, where the air is being expelled or removed out of the lungs. Ayun po yung tandaan po natin. Pag pinag-usapan po yung process of breathing or breathing mechanism, ito po yung inspiration tsaka expiration. Ayun. So, let's go deeper into the mechanics of ventilation. Yung kanina breathing, but ano natin, no, medyo may mas malaliman po siyang kaunawaan when it comes to the breathing process. Ventilation or breathing, movement of air through the conducting passages between the atmosphere and the lungs. At meron tayong dalawang uri ng ventilation o na tinatawag ng ventilation, which is the pulmonary ventilation. Ibig sabihin yun, paghinga sa pamamagitan ng ating pong mga baga. Yan po yung pulmonary ventilation, or yung pinakamaliit na pinakamalinggit na ventilation or breathing process ay tinatawag na alveolar, no? Alveolar ventilation mean to say the gas exchange occurs at the bronchioles, no? So remember yung bronchioles nasa baga po natin,
So mayroon po siyang malilinggit na pag-process po ng gas, no, sa alveoli level na kung saan ay ang tinatawag itong alveolar ventilation. So huwag kayong mako-confuse pag narinig yung pulmonary ventilation, it has something to do with the lungs. Pero pag sinabi nating alveoli or alveolar ventilation, ito naman po ay yung pinakamaliit po na mga, sabi nga sa English, tiny sacs, no? Yung mga butas na malilinggit po yan na ito naka-embed, ito ay matatagpuan sa bronchioles, yung pinakamaliit na mga sanga-sanga ng daluyan ng hangin sa ating pong baga. Ayan po. So, yan lang po yung ating pakatandaan, pero at this time gusto ko lang pong banggitin, although it's not found in our notes, ano po yung mga disorders, no, kasi malimit po, marami tayong naririnig about mga respiratory disorders, at yan po ang isa sa mga major na dahilan ng kamatayan ng mga tao, ano po? Ah, yung una, yung respiratory disorder na sa list po natin is pneumonia. This is an acute respiratory infection affecting the lungs, no? So, pag sinabi natin infection, may kinalaman po yan yung mga harmful na mga microorganisms at tumatama po sa ating pong baga, no? So that's the pneumonia. Bronchitis is infection natin sa main airways. So inyo natandaan kanina, yung bronchitis po, doon po dumadaan yung hangin. Pag ito po ay nagkaroon po na infection, hindi po napigilan yung pagpasok po ng mga harmful microorganism, nagkakaroon po ng infection at kaya po nagkaroon po ng bronchitis, no? So, yan po. At asthma is another condition sa ating respiratory system in which nagkakaroon po ng narrowing na pag narrow, paglilinggit po ng daluyan po ng hangin, no? At yun po, nagpupudos po ng mucus na magkakaroon po ng kahirapan sa paghinga. Ayun po. Pero natitreat naman po ang mga ito, kaya lang po, yung tulad sinasabi natin, there are several factors. One of those para maging posibleng lumala yung sitwasyon, lalo na kung ang mga client o mga patient ay may edad na, yun, humihina talaga. Lahat ng sistema ng katawan ay humihina at kailangan talaga ng iba yung pag-iingat, no, na hindi po mapasukan ng mga harmful microorganism, ma-maintain po ang matibay po na resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng tumpak na pagkain, sapat na pagkain, masustansyang pagkain at pag-iwas po ng mga bisyo na nakapanghihina ng katawan ng tao. Okay? So, ayan po, banggitin na lang po natin para ma-maintain po yung ating pong kasama na po sa tinatawag po natin na healthy lifestyle, no? Yung pag-iwas ng pagsigarilyo, at lalo tigit yung tinatawag po natin na second-hand smoke, because according to studies, mas potent, no, mas delikado po yung second-hand smoke, yung usok na galing sa taong naninigarilyo, at yan po yung kumakalat po sa paligid natin na kung minsan po ay nalalanghap natin. Magkaroon po tayo ng regular exercise, physical activity, yun, sinasabi natin minsan kilos, 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 yung ganon. Kailangan po natin po yan, proper nutrition and hydration, water, enough intake of water, and maintaining a clean and healthy environment. So yun po. Okay, so what time? We still have 10 minutes more to go. Ayan po. So, the next topic that will be, tingnan natin, pero alanganin na, pero pasadaan pa rin natin yung discussion natin sa digestive system. Do we have any questions so far? Do you have any question? Mayroon ba kayong clarification? Uh, si si Bernadette? Bernadette, mayroon ka bang tanong? Benji, okay, si Benji ito, talagang nagmamakaawa na to kanina. Gusto niyang pumasok sa sa ating Zoom. Benji, may tanong ka ba? Do you have anything to ask si Tokayo Salazar, Benji Salazar? Meron ka itatanong? Wala naman? Are we good? O sige. Pasadalan natin ng konti ho, kasi medyo sayang pa, mayroon pa tayong oras. Ano po, we still have 10 minutes. So let's go and discuss about the
digestive system. Ayan. Para sa mga mahilig kumain, ayan, ito yung favorite nila na topic. Favorite nila na topic. Okay. Ako din, mahilig na akong kumain sa totoo lang. Ayan. Okay. So, let's welcome to the next topic that we will cover for the day. At ito yung tinatawag natin na digestive system. Let's take a look at what the digestive system is. Okay, so the digestive system is responsible for the breaking down of food, absorbing nutrients, and eliminating wastes. Ayan, no? Letter number one, breaking down of food. Pag sinabing breaking down of food, pag may kinain po tayo, kailangan po yung chop-chopin, kailangan po siyang nguyain upang sa gayon ay ito ay maging madaling i-absorb, no? Ma-process sa ating sistema ng katawan ng ating pagkain at ito ay mai-transform into useful na mga nutrients. Ayan. Kaya pagka kumakain tayo ng mga junk foods, ano yung kanyang nutrients na ipoproseso? Wala, no? Bagkus magkaroon lang po ng dagdag po ng mga alat, ng dagdag po ng mga kung ano-anong mga ano diyan, ng mga bagay sa katawan natin na hindi naman natin kinakailangan, no? So anyway, going back, so ang ating digestive system una sa lahat, ito yung nagpo-process ng pagkain sa ating katawan na kinakain po natin, ina-absorb niya po yung mga nutrients at ini-eliminate yung mga wastes. No? So paulit-ulit po yung pag-eliminate, no? Mapansin niyo po mula dun sa hangin na mula sa dugo, no? Meron tong nagpo-process yung oxygen tapos i-eliminate yung carbon dioxide. Ganon din sa ating ilong sa paghinga po natin, no? Nagpo-process po yan ng oxygen, ini-eliminate po yung carbon dioxide at ganon din po sa ating digestive system na kung saan ay ito po ay tumutulong din po ng pagtanggal po ng mga waste matter, ng mga waste products, no? So ayun po. So the mouth, esophagus, and the stomach are the main the main components of the digestive system are the following. You have the mouth, yung ating bibig. Okay, na-encounter na natin to kanina. Okay, balik tayo sa bibig po natin. And then the esophagus, na kung saan dadaloy po yung pagkain. At the same time, no, may part po na, ano po yun, yun. Pagkain po'y dumadaloy and then yung ating pong tiyan, the stomach, no, na siyang nagda-digest ng food and then kasama na din po yung small intestine, the large intestine. Okay, so the large intestine is this one. Okay, and the small intestine here. And of course, yung ating pong rectum. Dito po yung rectum and then yung anus, no? So dito po lalabas po yung pagkain. Pagkain na yung mga waste products, I mean. Okay, so it also has accessory organs such as the liver, the pancreas, and the gallbladder. Kanina po sa ating pong pag-uusap patungkol sa respiratory system, meron po sa accessory organ which is ano po yung tawag natin po niyan? Dito po yung diaphragm. So we can still see it here. And dito po sa digestive system, meron din po siyang sarili pong accessory organ. Pag sinabing accessory, hindi siya main player, no? Accessory nga eh. Ibig sabihin palamuti, no? Nakakatulong po siya, pero meron po din po siyang vital function. Meron din po siyang bahagi po. Hindi po na we cannot do away with this altogether, no? Yung ating po mga accessory organs. Okay, so there are two major divisions ng ating pong digestive system. We have the alimentary canal or canal. Okay? At ito po ay binubuo ng ating pong digestive tract which includes the mouth, the esophagus, the stomach, intestines, and the anus. Okay? So, pag na-encounter niyo pong yung alimentary canal, yan po yung ano po, no? Yan po yung major po na daluyan po ng ating pagkain na kinakain. Nagsimula sa bibig, pupunta sa esophagus, and then sa ating tiyan, no? Sa ating, sorry, sa stomach natin, and then sa mga intestines where we have the large intestine and the small intestine, and of course, yan, diretso dito sa rectum and then the anus. Ayan.
So yan po yung tinatawag natin na alimentary canal. And ayan, na-discuss na natin yan kanina. Okay. Ba't nabalik? Ayan, so ito po yung parang nagulo tayo. Okay, sige lang po. Tuloy na lang po natin yung ating discussion. Katulad na nabanggit natin kanina. Yeah, we have here the organs of the digestive system, the mouth, ito yung bibig, the pharynx, ito yung lalamunan po natin where the food goes down, and then esophagus is a tubular, elongated organ in that of the digestive system. It connects the pharynx to the stomach. So, ito nasa gitna yung ating pong uh, esophagus. Okay, karugtong ng esophagus is the stomach. Okay. Bakit sinabing muscular pouch? Kasi dito yung unang baitang ng pagkakaroon po ng digestion. Although, no, 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 no. The first part or the first place where digestion happens is yan sa ating bibig, and then nagko-complement po yung ating po muscular pouch para mas paigtingin po yung pagda-digest ng food. And by the way, sa ating pong bibig, balikan natin bibig, nakaligtaan natin pag-usapan. Yung bibig ng tao, yung bibig natin po, dito po nangyayari po yung unang bahagi ng ating digestion. Okay? So, mayroon tayong tinatawag sa bibig mayroon tayong tinatawag na mechanical digestion at mayroon tayong tinatawag na chemical digestion. Ano pong ibig sabihin po? Habang dito pa lang po, gamit yung ating mga mga ngipin, no? Mechanically na-digest na yung pagkain, no? They're broken into pieces. Yan po. Pero meron din pong chemical, may mga enzymes din po sa ating bibig na siya pong tumutulong na rin po, no? Tinutunaw niya na po yung mga pagkain, no? As to what extent I don't know, pero yung meron pong kabagi po niyan, may chemical na po yan. Kaya po dito po sa mastication process na sinasabi, meron po yung pagkilos po ng ating mga ngipin o pang durug-durugin na po yung pagkain kinakain natin, at meron pong tulong po yung mga enzymes na this is a chemical process, no, na para durugin na rin po, tutulong na po siya madurog po yung pagkain. Kaya nga laging sinasabi sa atin ng ating pong mga magulang nung bata pa tayo, anak, kailangan nguyain mo na maigi yung pagkain. Ayan, no? Para pagka nanguya, hindi maimpatso yung ating tiyan, no? Hindi tayo mahirapan sa pag-digest ng mga pagkain kasi nginunguya po natin po 'yan. Ayan po. So yan lang po yung gusto kong bigyan ng emphasis po sa atin pong sa bibig po na kung saan nagaganap na po yung ating pong digestion. Okay? Ayan. So the stomach is, as we have mentioned, is a muscular pouch, no, na nagkakaroon po ng patuloy na pagkaroon ng digestive process. And of course, ito ay involuntary muscular, the pouch is involuntary in nature, and it contracts and nag-a-add po siya ng mga acid. At kanina nga po, napag-usapan na natin yung digestive enzyme sa bibig. Mayroon din po dito sa ating pong stomach na kung saan ay further, sabi nga dito, it breaks down the food. So talagang dinadagdagan niya na po, no? Kung dito na siya na masticate na digest na, lalo po yung gagawin po sa ating pong stomach, no? Sa ating pong tiyan. And then going down below, ayan, tutungo na ngayon sa small intestine yung ating pagkain kinain, at tuloy pa rin po yung pag-digest, no? It's a tube-like organ that connects the stomach and the large intestine, no? So, tuloy pa rin po yun, no? Tuloy pa yung pagpiga po niya, tuloy po rin pag-extract niya ng mga pagkain, ng mga nutrients, ng mga sustansya na kailangan ng ating katawan. Okay? And, ayun po. And then, ayan, ika nga rito, ang ating pong small intestine ay may haba pong 20 feet, no? So magbilang po kayo mga 20 feet or mga 20 feet and folds many times, and that fits inside the abdomen, no? So
Ano po siya na pumupulo-pulo po siya sa ating pong tiyan. At ang ating pong small intestine ay binubuo po ng last three sections, the duodenum, the jejunum, and the ileum. Ayan, no? Okay, so duodenum, jejunum, and ileum. Meron po minsan nagtanong sa inyo, Sir, yung exam ba ng DOH, meron pong spelling? Meron bang spelling? Sa tingin nyo? Wala, no? So, wag kayong mag-alala. Hindi naman ipapasulat yung spelling sa inyo, no? Kaya, okay lang po yun. Chill lang po tayo doon, ha? Okay, so there you are. And then going downwards, meron na po tayo. Ito na po yung ating pong large intestine. Okay, this is kung kanina po yung small intestine around 20 feet. Ang ating pong large intestine naman po ay around mga 5 feet. No? Mahaba pa rin. Ano po? Mahaba pa rin. Connected dito sa small intestine and then hanggang sa lalabas na po dito sa anus. No? So, ibig sabihin po noon, yung pagkain kinain po natin, once it reaches this area, once it reaches the large intestine, ito na po, medyo wala na mapipiga. No? Kaya nga po, unti-unti nabubuo na po yung dumi dito po. No? So, ayan po. And by the way, meron pong tatlong major po na parts ang ating pong large intestine. Ito po yung ating pong ascending colon. Pag sinabing ascending colon, paakyat po yan, no? And the transverse colon, okay? Pag sinabing transverse colon, tumatawid, no? Mula dun sa baba, paakyat po yan. Tatawid po yan. And then, well, pag bumaba, kaya yan, tinatawag na siyang descending. No? Ascend, going up, transverse, tatawid, and then descend, meaning to say bababa. Kaya nga ang tawag dyan ay descending colon. Okay? And this is the sigmoid colon over here. And the rectum, dito na siya nakatambay na po yung dumi na kailangan na pong ma-dispose. And then once the signal is okay, the environment is okay, ready na po tayo magdumi, nasa loob na po tayo ng CR, then it goes out through the anus. Ayan po. Ayan. Okay? So, yan, ito na po yung ating pong accessory organs, no? Kanina po yung alimentary canal po, yung ating pong major na daluyan. Ito naman po, pag-usapan natin po yung ating liver at na kung saan po, this is part of the accessory organ ng ating pong digestive system. This is the large organ in the abdomen that performs many important bodily functions, including blood filtering, and also it helps produce the enzymes. Ang sinabi natin kanina, di ba yung enzymes na yan ay isang uri ng chemical na tumutulong upang kanyang i-process yung pagkain kinakain po natin. Ano po? So, yan. Una sa lahat, ito po ay tumuturo mag-filter ng mga ng dugo at mga anumang mga toxins na pumapasok sa katawan po natin. Kaya po yung mga kababayan natin na manginginom, ako dati, manginginom din na po ako. No? Hindi masyado ako lasinggo, maminsan-minsan lang. Pero pagka nalasing, gano'n na tumunggaw. Yan. Okay. Pero sa biyaya ng Diyos, nung ako yung naging Christian, wala na yon. Inalis ko na yung mga bagay na yon. No? Okay. So, ayun po. Yun po yung gawain po ng ating liver. And all the blood leaving the stomach and the intestine passes through the liver. So, bigyan mo po, kasi po dumadaloy din po yung dugo sa ating tiyan, dumadaloy din po ang dugo sa ating mga intestine. Sabi nga po dito, all the blood, all the lahat ng dugo na namamasyal sa ating tiyan, sa ating intestine ay dumadaan din po sa ating liver. Why is that? Because as we have mentioned earlier, ang kanyang gawain ay mag-filter. Sasalain niya po yung mga harmful na mga elemento sa ating katawan. Okay? Sasalain niya po. Yun po, napakaganda ng gawain po ng liver po natin. Kaya po, alagaan po natin yung ating yung ating atay, yung liver po natin. Okay. So, breaks down the food, balances and creates the nutrients and also metabolizes drugs and for that we take into our body.
and that are easier and makes it easier to use. So pinoprocess niya po. Kaya lang po ang problema po, minsan na-overwhelm po yung liver, no? Pagka na-overwhelm po yung liver dahil sa dami ng kanyang mga sinasala, sa dami ng kanyang mga pinoproseso, pagka na-overwhelm po yan, nagkakaroon po tayo ng malaking problema sapagkat pag ito po ay nag-malfunction, sino na? No? Sino na ang gagawa po ng pagsasalang yaan? Kaya ingatan po natin, no? Mahalin po natin yung ating pong liver. Okay? And the gallbladder, yan. The gallbladder is a pear-shaped organ that right beside or on the right side of the abdomen. So this is the gallbladder just beneath the liver. At again, ito ay nagpuproduce or bahagi po siya, no? May pinangawakan din po sa mga digestive enzymes. Ang tawag po niyan ay apdo, yung bile na yan, no? And then ito po ay nire-release niya po sa small intestine. At again, tumutulong din po siya sa digestive process. Yan po yung ating pong gallbladder. Okay, I think yung pancreas naman, yan. Si pancreas is an organ and a gland. Glands are organs that produce and release substances. No? So yung ating pong pancreas ay ito po, nasa ilalim po, nasa beneath the stomach, no, ng ating pong stomach, ito po yung pancreas. Ayan po, nagpuproduce din po siya ng mga iba't ibang mga glands na kailangan po sa pagproseso din po ng mga pagkain ating kinakain sa ating katawan. So, but however, these are not the main players. Ito po kaya nga po ang tawag po sa kanila ay accessory. So from the alimentary, which are the major part ng ating digestive system, ito naman po yung accessory. Ayan po. But just the same, malaking tulong po yan sa ating katawan. Kailangan po natin po yan. Okay, just briefly, pag-usapan po natin, what time is it? It's 1 o'clock, past 1 na. Okay, so mababasa nyo naman itong mga common digestive orders. Yung pagtitibi, yung constipation, mga things like those. So these are common, especially if we have so much of food that we have taken in na hindi kaya i-process ng ating pong digestive system, nagkakaroon po ika nga ng digestive disorder. Okay, so do we have any question so far or clarification? Are we good? Okay na po tayo sa digestive system. Yes, sir. Happy na ba kayo? Kunti lang naman, hindi Yes, naman sir. hindi naman masyadong malaliman, no? Unlike kung talagang aralin mo yung medical book, talagang 10 taon niya inaaral ng mga doktor. Pero yung mga massage therapist tulad natin, ang gagaling natin, no? Inaaral natin yung mga sistema ng organ sa isang ilang oras. Ang bilis. Okay, so but don't worry, all of this na pinag-usapan natin, ito yung mga salient features of points na kailangan yung pag-aralan na maigi. Do not take it lightly because when it comes to the exams, lalabas po yung mga ganitong concept. Kaya mahalaga lang po is yung ating kaunawaan at kahandaan na sagutin ang tanong sa exam ng DOH sa pamamagitan ng ating kaalaman na matatagpuan natin sa ating DOH manual, massage reference manual. Okay, so kung wala nang tanong, maraming salamat. See you tomorrow. And sa ating pagpapatuloy, probably would be able to finish the whole anatomy topics tomorrow. And then you prepare for your exam on Friday. Tandaan niyo po yan, this is now the graded exam. Baging-bagi po ito na inyong evaluation later on. The graded exams would be sa anatomy and physiology. And then you have the graded exams sa microbiology. And of course, your final examination. And yung average ng tatlo will be doon natin malalaman kung kayo po ay pumasa sa ating pong level 1. Kaakibat po ng inyo pong submission ng inyong mga video. Tandaan niyo po yung video na yan, gawin niyo na po habang may panahon pa, huwag kayong magpahuli, malapit na po ang katapusan ng hindi ng mundo, katapusan po ng ating ng buwan ng Marso, no? You have to keep ayusin yung mga requirements na yan na inyo pong kailangan. Okay, so kung wala na po, I think that's all for today. Do you have any question or clarification before we end? Wala na. Are we good? Okay na po tayo? Oh, Good sige na po. po, sir. Thank Goods you na. po. Okay. Okay na po, Okay. sir. God bless. See you Thank you, tomorrow. sir. God bless. Thank Thank you, you po. sir.
Bye.